Kabanata 1. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang kalikasan at ang banal na pahayag ay kapwa nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos. Ang Ama nating nasa langit ang siyang bukal ng buhay, ng karunungan at ng kaligayahan. Masdan ninyo ang kahanga-hanga at may inam na bagay ng kalikasan. Isip-isipin ninyo ang katakatakang pagkakaangkop ng mga iyan sa mga pangangailangan at katuwaan, hindi lamang ng tao, kundi ng lahat ng nilalang na may buhay. Ang sinag ng araw at ang ulan na nagpapagalak at nagpapaginhawa sa lupa, ang mga burol, dagat at kapatagan ay pawang nagsasalita sa atin ng pag-ibig ng lumalang. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga kailangan ng lahat niyang nilalang sa araw-araw. Narito ang may inam na pangungusap ng mga awit. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo, at iyong ibinibigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Iyong binubuksan ang iyong kamay, at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Awit 145:15 and 16. Ginawa ng Diyos ang tao na sakdal sa kabanalan at kasayahan, at ang magandang lupa, pagkapanggaling sa kamay ng lumalang, ay walang bakas ng kasiraan o aninuman ng sumpa. Ang pagsalansang sa kautusan ng Diyos sa kautusan ng pag-ibig ay siyang nagdala ng hinagpis at kamatayan. Gayunman, sa gitna ng kahirapang ibinunga ng kasalanan, ay inihahayag pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Nasusulat na sinumpa ng Diyos ang lupa sa kapakanan ng tao. Ang tinik at ang dawag, mga kahirapan at mga pagsubok na siyang sanhi ng pagsusumakit at pag-aalaala sa buhay ay itinakda sa kanyang ikabubuti, na pinakaisang bahagi ng pagsasanay na kailangan sa panukala ng Diyos, upang maiangat siya mula sa kasiraan at pagkaaba na ginawa ng kasalanan. Nabulid man ang sanlibutan sa pagkakasala, ay hindi naman panay na kalungkutan at kahirapan ang lahat dito. Sa kalikasan na rin ay may mga pabalita ng pag-asa at aliw na buhat sa Diyos. Sa mga dawag ay may mga bulaklak, at ang mga tinik ay nangatatakpan ng mga rosas. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa bawat bulaklak na namumukadkad at sa bawat talbos ng damong sumisibol ay nasusulat, ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Ang mga ibong kaibig-ibig na nagpapasaya sa himpapawid ng kanilang awit, ang may magagandang kulay na bulaklak na nagpapabango sa simoy, ang matataas na punong kahoy sa gubat, pati ng kanilang luntiang mga dahon, lahat ng iyan ay nagpapatotoo ng pagmamahal at pagkakalinga ng Ama nating Diyos at sa kanyang pagnanais na paligayahin ang kanyang mga anak. Inihahayag ang likas ng Diyos ng kanyang salita. Siya na rin ang nagpahayag ng kanyang hindi masukat na pag-ibig at habag. Noong idalangin ni Moises, "Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian," ay tumugon ang Panginoon, "Aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo." Ito ang kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises at nagpahayag. Ang Panginoon ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang. Siya'y banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, sapagkat siya'y nalulugod sa kahabagan. Tayo'y natatali sa Kanya. Itinali ng Diyos ang ating mga puso sa Kanya sa pamamagitan ng di mabilang na mga tanda ng Kanyang pag-ibig sa langit at sa lupa, sa pamamagitan ng mga bagay ng kalikasan at ng pinakamataas at pinakamasarap na pagmamahalan dito sa lupa na maaaring sumilid sa puso ng mga tao, ay sinikap niyang pakilala sa atin. Subalit ang mga ito ay di ganap na naglalarawan ng kanyang pag-ibig. Bagaman na ibigay na ang lahat ng katunayang ito, ay binulag ng kaaway ng kabutihan ang mga pag-iisip ng mga tao,
na ano't kinatakutan nila ang Diyos. Pinilagay na siya'y mabagsik at hindi nagpapatawad. Hinila ni Satanas ang mga tao sa paniniwala na ang pangunahing likas ng Diyos ay kabagsikan, isang matigas na hukom, marahas at mahigpit na maniningil. Inilarawan niya ang manglalalang na isang Diyos na laging nanunubok ng mga kamalian at pagkukulang ng mga tao, upang lapatan niya sila ng mga hatol. Kaya nga upang maalis ang maitim na sapot na ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa sanlibutan ng hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos, ay naparito si Jesus upang tumahan sa gitna ng mga tao. Bumaba ang anak ng Diyos mula sa langit upang ipakilala ang Ama. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala. Sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Nang hilingin ng isa sa mga alagad na ipakita mo sa amin ang Ama, ay tumugon si Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong nakakasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit sinabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama?" Ang pakay ni Jesus. Nang ilarawan ni Jesus ang kanyang pakay sa pagbarito sa lupa, ay sinabi niya, "Ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y isinugo niya upang pagalingin ang wasak na puso at ipangaral sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang mga naaapi." Ito ang kanyang gawain. Siya ay naglibot na gumagawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat ng pinahihirapan ni Satanas. May mga nayong hindi nagkaroon sa isamang bahay ng daing ng may sakit, sapagkat nagdaan siya roon at pinagaling niya ang lahat ng may karamdaman. Ang kanyang ginawa ay nagpatunay na siya'y pinahira ng langis ng Diyos. Ang pag-ibig, habag at pakikiramay ay nangahayag sa lahat niyang ginawa. Ang kanyang puso ay may awang nakikiramay sa mga anak ng mga tao. Ibinihis niya ang katutubo ng tao upang madama niya ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang pinakadukha at pinakamababa ay hindi nangilag na lumapit sa kanya. Pati ng maliliit na bata ay naganyak na lumapit sa kanya. Ibig nila ang sumampa sa kanyang mga tuhod at tumitig sa kanyang mapag-isip na mukha na nagliliwanag sa pag-ibig. Nagsalita si Jesus na may pag-ibig. Hindi pinigil ni Jesus kahit isang salita ng katotohanan. Bagkus lagi niyang binibigkas ito sa pag-ibig. Gumamit siya ng pinakamalaking katalinuhan, pagkukuro at mahabaging pag-aasikaso sa kanyang pakikisama sa mga tao. Kailanman ay hindi siya nagwalang pakundangan. Hindi siya nagsalita ng anumang mabigat na pangungusap. Hindi niya sinaktan nang hindi kailangan ang damdamin ng mararamdaming kaluluwa. Hindi niya pinagwikaan ang kahinaan ng tao. Sinalita niya ang katotohanan ngunit laging nabibilot ng pag-ibig. Hinamak niya ang pagpapaimbabaw, kawalan ng pananampalataya at kasamaan. Datapwat may luha ang kanyang tinig sa pagbigkas niya ng matatalas na pagsansala. Tinangisan niya ang Jerusalem, ang bayan niyang minamahal, na ayaw tumanggap sa kanya, na siyang daan, katotohanan at buhay. Kanilang tinanggihan siya na tagapagligtas. Datapwat pinagkaitan niya sila ng malumanay na kaawaan. Sa kanyang kabuhayan ay tinatanggihan ang sarili at inaalaala ang mga iba. Bawat kaluluwa'y mahalaga sa kanyang paningin. Bagaman laging sumasa kanya ang banal na karangalan, ay yumukod siyang may malumanay na pag-ibig sa bawat kaanib ng sambahayan ng Diyos. Nakita niya na ang lahat ng tao ay mga kaluluwang waglit at gawain niya ang sila'y iligtas. Iyan ang likas ni Kristo, alinsunod sa inihayag ng kanyang kabuhayan. Iyan ang likas ng Diyos. Mula sa puso ng Ama ay bumukal ang mga daloy ng banal na pagmamahal na nahayag kay Kristo at umagos sa mga anak ng mga tao. Si Jesus ang mahabaging tagapagligtas, ay Diyos na nahayag sa laman.
Naparito siya upang tayo'y matubos. Upang tayo'y matubos ay nabuhay, nagbata at namatay si Kristo. Siya'y naging isang tao sa kapanglawan upang makabahagi tayo ng walang hanggang katuwaan. Pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang sinisintang anak, puspos ng biyaya at katotohanan, buwat sa isang sanlibutang hindi mailarawan ang kaluwalhatian, ay pumarito sa isang sanlibutang dinungisan ng kasalanan at pinadilim ng kamatayan at ng sumpa. Pinahintulutan niyang iwan ang sinapupunan ng kanyang pag-ibig, ang pagsamba ng mga anghel upang magbata ng kahihiyan, tuya, paghamak, puot at kamatayan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Masdan niya siya sa ilang, sa Getsemani sa krus. Pinasan ng walang dungis na anak ng Diyos ang bigat ng kasalanan. Siyang nakasama ng Ama ay nakaramdam sa kanyang kaluluwa ng kakilakilabot na pagkakahiwalay ng Diyos at ng tao dahil sa gawa ng kasalanan. Ito ang naging dahilan kung kaya namutawi sa kanyang mga labi ang kalungkot-lungkot na panambitan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang bigat ng kasalanan, ang pagkadama sa nakapangingilabot na kalakihan nito, at ang paghihiwalay na ginawa sa tao at sa Diyos. Ito ang nagwindang sa puso ng anak ng Diyos. Iniibig din tayo ng Ama. Datapwat hindi ginawa ang dakilang haing ito upang lumikha sa puso ng Ama ng isang pag-ibig sa tao. Hindi upang papagnasain siyang magligtas, hindi. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Niibig tayo ng Ama, hindi dahil sa malaking pampalubag loob, kundi inilaan niya ang pampalubag loob dahil sa iniibig niya tayo. Si Kristo ang naging tagapamagitan upang maibuhos ng Ama ang kanyang di matingkalang pag-ibig sa isang nasawing sanlibutan. Na kay Kristo, ang Diyos na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Nagbata ang Diyos na kasama ng Kanyang anak. Sa paghihirap sa Getsemani, sa pagkamatay sa Kalbaryo, ang puso ng walang hanggang pag-ibig ay siyang nagbayad ng halaga ng ating katubusan. Iniibig ng Ama ang anak. Sinabi ni Jesus, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sa maliwanag na sabi ay gayon na lamang ang pagsinta sa inyo ng aking Ama, na ano pat iniibig ako ng lalong higit dahil sa ibinigay ko ang aking buhay upang kayo'y matubos. Sa aking pagiging kahalili at pagiging ako ninyo sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng aking buhay, sa aking pag-ako sa inyong mga pagkakautang at sa inyong mga pagsalansang, ay naging mahal ako sa aking Ama. Sapagkat sa pamamagitan ng aking pag-aalay, ang Diyos ay nagiging matuwid at taga-aring ganap ng mga sumasampalataya kay Jesus. Wala kundi ang anak ng Diyos lamang ang makatutubos sa atin, sapagkat siya lamang na nagmula sa sinapupunan ng Ama, ang siyang sa Ama ay makapagpapahayag. Siya lamang na nakaalam ng taas at lalim ng pag-ibig ng Diyos ang siyang makapagpapakilala nito. Wala maliban sa walang hanggang paghahaing ginawa ni Kristo patungkol sa nagkasalang sanlibutan ang makapagpapahayag ng pag-ibig ng Ama sa nawaglit na mga tao. Pinagkaloob ng Ama ang kanyang anak. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Siya ay ibinigay ng Ama hindi lamang upang mabuhay sa gitna ng mga tao, magpasan ng kanilang mga kasalanan at mamatay sa pinakahaing patungkol sa kanila. Siya ay ibinigay sa sangkatauhang nagkasala, makikiisa si Kristo sa mga pangangailangan at mga kapakanan ng sangkatauhan. Siya na kasama-sama ng Diyos ay nakiugnay sa mga anak ng mga tao sa pamamagitan ng mga panaling hindi malalagot kailanman. Hindi kinahiya ni Jesus na sila'y tawaging mga kapatid. Siya ang ating hain, ang ating pintakasi, ang ating kapatid
na taglay ang ating anyong tao sa harapan ng luklukan ng Ama. Sa buong panahong walang katapusan ay magiging kaisa ng taong kanyang tinubos, ang anak ng tao. At ang lahat ng ito ay upang maiahon ang tao mula sa kasiraan at kaabaang nilikha ng kasalanan, upang mabakas sa kanya, sa tao, ang pag-ibig ng Diyos at makabahagi sa ligaya ng kabanalan. Ang halagang ibinayad sa pagtubos sa atin, ang hindi matingkalang paghahain ng ating Ama na nasa langit sa pagbibigay ng kanyang anak upang mamatay para sa atin, ay nararapat pagdulot sa atin ng mararangal na pagkakilala sa maaaring abutin natin sa pamamagitan ni Kristo. Nang makita ng kinasihang apostol na si Juan ang taas, lalim at luwang ng pag-ibig ng Ama sa napapahamak na sangkatauhan, ay sumamba siyang lubos at gumalang. Palibhas ay hindi siya makita ng agapang pangungusap upang ipahayag ang kadakilaan kagandahan ng pag-ibig na ito, ay tinawagan niya ang sanlibutan upang ito'y masdan. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Kay laki ng pagpapahalaga nito sa tao, sa pamamagitan ng pagsuway, ang mga anak na mga tao ay naging mga alipin ni Satanas. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa tumutubos na alay ni Kristo, ang mga anak ni Adan ay mangyayaring maging mga anak ng Diyos. Sa pagkakatawang tao ay tinaas ni Kristo ang katauhan. Ang nagkasalang mga tao ay napalagay sa lugar na maaari silang maging karapat-dapat sa pangalang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pakikiugnay kay Kristo. Mahalagang pag-ibig. Ang ganitong pag-ibig ay walang kapantay. Mga anak ng Hari ng Langit, mahalagang pangako, isipang dapat bulay-bulayin ng taimtim. Walang kahambing na pag-ibig ng Diyos sa isang sanlibutang hindi umibig sa Kanya. Ang isipang ito ay may kapangyarihang bumihag sa kaluluwa at umakay sa pag-iisip upang pasakop sa kalooban ng Diyos. Habang lalo't lalo nating pinag-aaralan ng banal na likas, sa liwanag ng krus ay lalo't lalo nating makikita ang kahabagan, pag-ibig at pagpapatawad na nakakalagom ng pagpapantay-pantay at katuwiran. At higit naman nating naliliwanagan ang di mabilang na mga katunayan ng isang pag-ibig na walang hanggan at isang matimyas na pagmamahal na malaki ang kalamangan sa nananabik na pakikiramay ng isang ina sa kanyang anak na suwain.